Pero ngayon, late ako. Meron tayong gagawing topic. Medyo paos pa ako. Kagigising lang kasi. No? Meron tayong topic about sa ating doktrina. Isa-isahin lang natin para pag mayroon kayong gustong malaman, i-check nyo lang yung ating live, yung title na hinahanap ninyo para malaman nyo kung paano sumagot. Okay. So, ngayong araw na ito, ating simulan ng ating topic dito sa sobrang dami ng mga relihiyon ngayon. Paano ba natin makikilala ang tunay na iglesia? Straight to the point. Live on the spot. So, atin na simulan. Sa sobrang dami ng relihiyon ngayon, paano ba natin makikilala ang tunay na iglesia? Very simple lang. Very simple. Unang-una, ang founder. No? Yung iba kasi, mga CFD, ang kanilang tinitingnan sa ibang CFD is yung one, holy, Catholic, and Apostolic. Pwede rin yun, no? Kasi yun naman talaga ang talagang normal na palatandaan. One, holy, Catholic, and Apostolic. Bakit one? Kasi ang iglesyang tinayo ni Kristo, isa lang. Isa lang. Hindi marami. Pangalawa, holy. Bakit? Banal ang iglesyang tinayo ni Kristo. Kaya kahit sabihin pa natin na may mga tarantadong membro, pero yung kanyang iglesia na nanatiling banal yun. Bakit? Ang founder kasi banal. Yun. Catholic. Bakit Catholic? Kasi siya ay laganap. Nagsimula sa 1st century, laganap na yun. Kaya kung meron kayong nakikitang iglesia ngayon dyan, ang liit-liit pa ng miyembro, hindi yan ang tunay na iglesia. Sasabihin lang ngayon, hindi ba nasa Bible, maliit lang sila kasi sa Bisaya kasi yan. Tawag sa Bisaya niyang gamayng panon. Ano ba sa Tagalog yung gamayng panon? Maliit lang daw sila sa Bible. Ngayon, anong taon na? Maliit pa rin? Hindi na maliit yung malaki na yun eh. Pangapat, Apostolic. Bakit Apostolic? Kasi sila ay nagsimula sa mga apostol. Yung mga unang miyembro kasi mga apostol. So yun ang mga palatandaan ginagamit ng mga CFD para patunayan na ang mga palatandaan tunay na iglesia. Pero sa akin naman, meron naman akong ibang paraan. Ibang paraan ko kasi ito ay based sa experience ko, Ito ay based sa experience ko na mga encounters ko sa labas, sa field, mga palatandaan na hinahanap ko talaga. Tatlo. Sa ibang CFD, 4. 1, Holy, Catholic, Apostolic. Sa akin, 3 lang. Ano yun? Dapat ang founder si Jesus Christ lang. Siyang founder. Hindi pwede na iba ang founder. Siya lang. Ito pa naman si Darwin Butlay, kiniklaim niya na sila daw tatag daw ni Kristo, sila mga born again. Sila tatag ni Kristo, sila itatag ni Charles Parham. Katunayan yan, walang maipakita si Darwin Butlay kung sino ang naging pastor nila sa taong 300. Walang maipakita yan eh. Dahil wala pa sila noon. Taong 400, walang may pakita yan. Anong ginawa nyo nung panong ginagawang libro ang Biblia? Walang may pakitang sagot yan si Darwin Butlay. So, ang unang palatandaan para sa akin, sa tunay na iglesia, dapat si Jesus Christ ang founder. Diba, may nag-claim. Pag-trace mo, hindi pala siya ang founder. Peke na yun. Pangalawa, kailangan 1st century nagsimula. First century ng simula. So tingnan mo yung haba ng taon na niya. Halimbawa, ate ilagay 70 Adventist. Meron na siyang 160 years
ng Seventh-day Adventist mula nang itatag. So, hindi yan ang tunay na iglesia. Kasi si Cristo kasi natayo siya ng iglesia first century pa. So kung bibilangin mo yan, higit yan sa 1,000. 1,900. O yan. 1,900. O 1,800. Diyan, ganyan nakahabang edad ng tunay na iglesia. Pero kung iglesia mo nasa 160 days lang, nasa mga 500 years lang, 160 years lang, ganyan ang iglesia mo, hindi yan ang tunay na iglesia, peke yan. At pangatlo, kailangan sa Jerusalem. Pag yung iglesia mo tinayo sa Battle Creek, Michigan, USA, peke yan. Pag yung iglesia mo tinayo sa Apalit, Pampanga, peke yan. Pag yung iglesia mo tinayo sa Punta Santa Ana, Manila, lalo peke yan. So, ano ba, ang dami kasi nagkiklaim sa panahon natin ngayon sa ating panahon. Dami nagkiklaim sila ng tunay na iglesia. Pero paano mo talaga matitrace ang tunay na iglesia? Eto. Pili ka lang doon sa dalawang paraan. Either doon ka sa one, Holy Catholic Apostolic, o dito ka sa paraan ko, founder, location being founded, at year being founded. Yan. So, yan ang mga palatandaan ko sa tunay na iglesia. Sinishare ko yan sa inyo para sakali na magamit ninyo sa inyo sa inyong pagtalakayan doon sa labas. Marami kasi nakikipagtalakayan doon sa labas, no? Marami nakikipagtalakayan doon at based on my experience dati. Nung ako ay kaka-CFD lang kasi 7 Adventist ako galing Kaka-CFD ko pa lang, wala akong, konti lang nalalaman ko. Akalain ba naman na tuwing Bible study, wala ako dyan. May mga panahon na nagdadrive ako ng tricycle. Ano ba sa Tagalog yung tricycle? Sa amin kasi sa Osamis kasi, ang tawag namin doon tricycle. Sa ibang lugar yung tricycle pala motor. Sa amin kasi yung motor na may sidecar, ang tawag namin doon motor. Panawag motor ka. Motor ang tawag namin doon. Ang amin tricycle yung bike, malaking gulong bike. Yun tricycle namin. Osamis. Sa ibang lugar yung tricycle, sa ibang lugar motor Motor yung tricycle sa ibang lugar. Live po ito hindi po ito replay Ito ay live. Ang oras natin ngayon is 6:27 in the morning. Straight to the point. Live. Okay. So yun ang naranasan ko sa nung ako ay nakakaano ko pa yung panahon na ako nag-CFD. Kasi hirap mag-CFD nung unang panahon. Kasi kalain mo ba naman yung mga kaibigan ko ang sa akin ang tingin nila, ang talas-talas na. Tingin pa lang parang hinihiwa na ako Ngayon nga, ngayong August, punta ako Osamis. Magkita kami maliban kay William Uba. Hindi ko isasama doon si William Uba kasi si William Uba yung umadap sa akin noon. Pamilyang turing sa akin noon. At ganoon din ako sa kanya. William Uba, pero yung ibang sabadista na naging barkada ko, wala na. Deadball na. Anong deadball? Hindi na ako pinapansin. Yun ibig sabihin nun. Hindi sila patay Hindi na ako pinapansin. Parang deadma na. So, hirap sa akin Para sa akin kasi dati, ang palatandaan sa tunay na iglesia para sa akin dati kailangan Sabbath keeper. Yun ang aking iniisip noon nung ako SDA pa. Ang palatandaan sa tunay na iglesia, kailangan una Sabbath keeper. Pangalawa,
kailangan sumusunod sa example ni Kristo. Example ni Kristo. Tuwing Sabado, nasa simbahan. Isa yun sa ano niya. Pero hindi pwede na ganun yung paraan. No? Try ko kaya mag-live sa Facebook. Kaya mag-live sa Facebook, ano? Baka sakali may makuha ko rito ng mga points. Okay. So, kaya ba? Kaya? Oy. Rotate. Yeah. Try natin. Ayan. Oops. Okay. Ito yung itsura ng taong kagigising pa lang. Yan. Okay, good morning sa lahat, no? Ayun. So, yun yung ano ko dati, yung aking pananaw sa buhay nung ako ay nasa Seventh-day Adventist pa. Ang palatandaan ng tunay na iglesia para sa akin noon, kailangan kailangan Sabbath keeper, pangalawa, sumusunod sa practice ni Kristo, Sabbath keeping pa rin. Pangatlo, kailangan pinutupad yung 10 utos. Yun. Pang-apat, hindi kumakain ng baboy. Yun yung ano ko dati. Wait lang ha. Okay, yeah. Buksan ko na. Ito yung pananaw ko dati nung ako ay nung ako ay Seventh-day Adventist pa noon. Yun ang mga palatandaan para sa akin. Pero inuunawa ko kasi kung sabihin natin aral ang batayan sa tunay na iglesia, kopyahan na ng aral kopyahan na. Daming kung sa ano pa, halimbawa pagka Diyos ni Kristo, ang born again naniniwala, dalawa na kami tunay na iglesia. Ano pa, ang Baptist naniniwala, tatlo na kami tunay na iglesia niyan. Ano pa, yung Mormons naniniwala, 4 na kami tunay na iglesia niyan. Hindi batayan yung nililive ako sa Facebook. Kasi ang live ko ngayon kasi sa YouTube lang. Ano ko na yun sa Facebook, pero cellphone lang gamitin ko sa Facebook. Ngayon, hindi batayan ang aral. Kasi kung sa aral ka babatay, kopyahan na ng aral. Tingnan nyo yung si Eli Soriano, inamin niya bago siya namatay, na yung paniniwala niya sa title ng Santo Papa Vicarius Filii namana niya kay Nicolas Perez. Si Nicolas Perez naman namana niya, dati siya member ng INC. Tapos yung INC naman namana naman niya doon sa Seventh-day Adventist. Kasi ang original na nagturo ng Vicarius Filii yung Seventh-day Adventist. So, yun ang ano nila. Narinig ako sa Facebook. Comment lang kayo kung narinig ko sa Facebook ha. Ngayon, yun ang mga akala ko dati palatandaan. Pero hindi pala yun ang palatandaan. Kasi kung aral ka babatay, dami kopya. Tinan mo, ang Church of God 7th Day, Saturday ang simba nun. Ang piniling nas at giluwas ipasig uli, Sabado pa rin yun. Ang yung kay Archie Aniedes, Soldiers of Jesus Christ, Sabado pa rin yun. Ano pa? Yung kay Pilimon Riam Bonanza, doon sa Dapitan, yung Kingdom of God, Sabado pa rin yun. Dami Sabado eh. Seventh-day Baptist, Sabado pa rin yun. So, paano masasabi yung mga tunay na iglesia ang mga yon?
Mayong buntag, Bitoon, Caparoso, Jersey Maker, mayong buntag bro, shout out watching from Tacde, Santa Cruz, Concepcion, Tarlac, Philippines. Straight to the point. Naririnig ba ako? Naririnig ba ako? Klaruhin ko lang kung naririnig ba ako. Okay, so ituloy natin, no? So si Zaidon nag-send sa akin ng 10 stars. Thank you po. In-out ka bro, klaro kayo. Actually, sa umaga, ang live ko niyan sa YouTube lang. YouTube lang. No, pero kung magla-live ako sa cellphone, sa Facebook, cellphone lang gamitin ko. Pero kung gusto niyo makita yung mga binabasa ko sa screen, nasa YouTube lang. Nasa YouTube. Okay. So continue tayo, no? Proceed tayo ngayon dito sa natin sa ating topic. Ang topic ko ngayong umaga is paano makikilala ang tunay na iglesia, no? Ang dati na paniniwala ng mga CFD diyan, 4. 1, Holy, Catholic, Apostolic. Yan ang kanilang palatandaan na sinasabi palagi. 1, Holy, Catholic, Apostolic. Tama naman yun. 1, bakit? Isa lang ang iglesia. Holy, bakit? Banal ang iglesia kasi banal ang founder. Catholic, bakit? Laganap na siya. Laganap na yung iglesia. Apostolic, bakit? Nagsibula sa mga apostol. Sabi dito ni Ramini Batang Bronze, good morning bro JD. Sabi naman ni Fyodor Dionaldo Jimeno, sabi niya maayong buntag bro dyan do, watching from Cagayan de Oro. Oo. Cagayan de Oro. Nakita na tayo na Cagayan de Oro bro. Annabel Badilla Ayadi. Uy, si Ate Annabel, good morning te. Imong pangutana dati no may tungod sa crucifix te kay giingon ni Brother Romer nga occultism daw to tungod sa sign nga naa sa tunga. Occultism daw to ti Annabel ingon si Brother Romer. Susan Kubako is watching. Nya, ngayon ano nangyari? So kopyahan na ng aral yung mga protestante. So sa bawat pagkopya na ng aral, dumadami ang true church. Mali yun. Tapos, kahit sabihin pa nila na sila ay Sabbath keeper, sabihin pa nila na sila ay sumusunod sa mga utos ni Kristo, pero kung i-trace back mo yung kanilang church, ang kailan nagsimula, 160 years lang, ay, di yan. Piki yan. Nagsimula si Kristo natatag ng Iglesia 2,000 years ago, tapos sila 160 years lang yung haba ng taon nila. Tapos sabi nila, nagsimula kami doon sa 1st century, nasaan yung record nyo? Walang may pakita. Kung walang may pakitang record, ang ibig sabihin yan, wala, peke yun. Walang may pakitang record eh. Orlan Serdan is watching. Orlan Serdan. Walang may pakitang record na sila ay almost 2,000 years old na. Walang may pakita, yan yung mga peke. Kahit pa sabihin nila ngayon na aral lang, tinan mo yung dating daan. Pag yun ang nakatalakay yung dating daan, tatakbo yan sa aral. Bakit? 1:7:17 batayan ng aral. Ay hindi. Sa amamagitan ng aral. Ay hindi. Kopya-kopya lang yan eh. Tinan nyo, dating daan. Trying hard sila na gawing totoo ang kanilang sarili sa pagsasabi na batayan daw ang aral. Kung i-trace back mo yan, yung mismong church nila, nagsimula lang noong mga 1980s. Hindi yan ang tunay na church. Tapos nalaman pa, lumitaw lang pala yung iglesyang yan nung lumaya sa El Soriano doon kay Nicolas Perez. O nasaan ba yung iglesyang yan nung si Nicolas Perez ay nasa INC pa? Nasaan ang iglesyang yan? Sagot, Bakit wala? They don't exist. Kaya wala. Wala sila kasi they don't exist. Yun ang reality nun. Yun ang reality, hindi kaya nilang baguhin. Yan mo si Jared Almasora. Buti na lang bukas ang isip ng bata. Iniwan niya ang MCGI. Nakita niya ang mga mali.
Claim na siya ng claim na kasama daw sa ating panahon yung sinasabi doon sa Biblia na hindi ganoon yun. Oh. So doon disgrasya yung ni Jared Almasora, nakita niya, sabi niya nung kinabukasan, na-realize niya wala pala siya sa tunay na iglesia. Kaya ngayong alam na ni Jared Almasora na nasa True Church na siya, ang tingnan mo, ang sipag-sipag ng bata. Napakasipag ng bata. Kung saan-saan nakakarating, nangangaral. Wala nang pakialam kung anong tingin ng mga tao sa kanya, basta siya nangangaral siya ng totoo patungkol sa ang mga Catholic at saka yung mga nasa ibang sekta, mga nasa INSIM, nasa MCGI, ibinabalik niya sa Katoliko. Very eager si Almasora sa kanyang pangangaral ngayon. Binabakapan siya ng pari sa kanilang lugar. Okay na okay yun. No? Okay na okay yung binabakapan si si Almasora doon. So, nung una, naiirita ako doon. Kasi dahil sa Malaele Sorianong dating niya, naiirita ako. Ang ingay eh. Pero ngayon, yung pagkairita ko sa kanya, nalipat sa ibang sekta. Sabi nga ni SLTV, nahawa ka na sa punto por punto. Sabi dito ni Orlan Serdan, kana sila bro, defensor sa laing sekta. Garbo na lang nagpabilin sa ilaha. Kabalo na sila nga mali ilang sekta. Padayon lang basta na ay kwarta. Survive ra sila. Pero based akong experience na ako, kaning mga membro bitong fanatic, no, mo po ni muhutdag kwarta. Mo ni muhutdag kwarta. Kaya nga naman, puro hatag simbahan, wala po yung natabang sila ha. Dumdum ko itong tiyaaning sa una, yung tiyaaning tiyoboy. Sige sila hatag ikapulo niya, ilahang balay, wala na pataurag kurente. Niwalay SDA nga muduaw sila hang balay. Samot na gabi wala. Tuwa dito sa laing mga parente, wala sila hang balay. Hindi sila may nangimbita sa laing balay muhigda. Kaya naman, sa laing balay man muhigda, tungod kay maulaw mo sa sila nga wala sila suga. Yang SDA, wag yun, ningkuot sila hang bulsa para tabangan lang pamilya uba. Mataurag kurente, wag yun. Ingnon pa sila kadahatag nila lagi kapulo. Ingnon pa sila og dakuas mong pagtuo, bro. Oy, siste, dakuas mong pagtuo, oy. Nga. Wag yun napataurag kurente lang balay. Naluoy, tanda sa ng tiyaaning. Nga nasuko, pag si Ray Tundag nga ako ng gisgutan. Nahulog ko og pagsulay. Ingon si merong claim ang Reformed Baptist bro na Katoliko din daw sila but not Romans. They admit that the Bible is compiled by councils of Hippo, Carthage, and Laodicea, but they deny the Pope kasi ang Pope ano yan? Tingnan natin dito sa silipin dito sa natin sa ating wait lang. Dito ko silipin sa kabila para maano natin yung mga comments ninyo. Accommodate natin yung comments ninyo, okay? So, every 6 in the morning, meron akong live sa sa YouTube. Pangalawa ko na ito. Nagsimula ako kahapon. Pangalawa ko na ito. So, tomorrow morning 6 a.m. meron naman ako ibang topic naman ulit. Yan, nood lang po tayo para makaano tayo. Slide dito ng comment. Sabi dito ni sino yun? Si merong claim ang Reformed Baptist bro na Katoliko din daw sila but not Romans. They admit that the Bible is compiled by councils of Hippo, Carthage, and Laodicea. But they deny the Pope kasi ang Pope lang daw ang tumawag sa kanila na Protestants during Reformation made by Luther's
They are not Protestants daw, but accused Protestants by the RCC. Nakakatawa claim nila, bro, puro kwento, Katoliko na din daw sila. And they don't attack Catholics daw kasi kasama daw natin sila. Gusto lang nila ibalik tayo sa turo ng Biblia. Matindi pa naginip ng mga Reformed Baptist ngayon, bro. Pag Katolikong walang alam, talagang nadidenggo nila. Nakakausap po ba sila personal, bro? Nakakausap sa personal? Kung sila nakakausap mo ng personal, ito ay paabot mo sa kanila na sasabihin ko sa iyo, ha? Ito ay paabot mo sa kanila. Unang-una, sino ang nag-imbento ng termino Katoliko? Sino ang nag-imbento ng termino Katoliko? Ang nag-imbento ng termino Katoliko ay si Bishop Ignatius of Antioch. Bakit inimbento ni Bishop Ignatius of Antioch ang pangalang Katoliko? Bakit niya inimbento at in-apply sa iglesia? Ito ang sagot ni Bishop Ignatius. Yan. Ating silipin dito, ha. Catholic. Dito tayo sa... Ano ba ang reason ni Bishop Ignatius? Bakit niya pinangalan ng Catholic ang iglesia? Kung ating babasahin dito sa Roman Catholicism by Reverend Edward Taylor, sa mga gustong makakita ng binabasa ko, ito ay nasa YouTube channel po natin. Nakapost po yung aking binabasa. Sa page 2 ang sabi, "The church founded by Jesus Christ is here." Ito yung binasa ni Ramil Parba dun sa debate nila ni Father Darwin. "The church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church, a name clearly used to denote the church throughout the world." Ano daw? Yung name is to clearly denote the church throughout the world in union with the See or Diocese of Rome. Ang tanong, to make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.